Napanood niyo ba ang pelikulang Green Bones? Ang pelikulang ito ay tungkol sa buhay sa loob ng kulungan. Tungkol sa kung paano sumibol ang kabutihan sa loob ng piitan. Nung napanood ko ito, tulad siguro ninyo, pumasok din sa isip ninyo, kathang isip lang yan, pelikula lang yan. Pero, totoo nga bang posibleng sumibol ang kabutihan sa loob ng piitan? Posible nga bang magkaroon ng pagbabago kahit ang isang tao ay labas-masok na sa kulungan? Posible pa nga ba ang liwanag sa kabila ng dilim? Ang kasama ko rito ay si Sir Nestor Quilas. Hello po, Sir Nestor. Salamat po sa pag-join sa amin sa iListen. Thank you. Si Sir Nestor ay labas-masok sa kulungan. Opo. At siya ang patunay na posible ang pagbabagong buhay kahit na labas-masok sa kulungan. Ilang beses po kayong nakulong? Nasa 20 beses po. May pa. 20? Opo. Hindi po 2, 20. 20. Opo. 20 times? Halos po lahat ng kulungan sa Metro Manila nakulong po ako. Paano po nangyari yun? E di parang kalahati ng buhay ninyo, halos kalahati ng buhay ninyo nasa loob ng kulungan. Minsan naman po buwan lang po, nakakalaya po ako. Minsan buwan lang. Opo. Natatandaan niyo pa po ba kung ano yung unang beses na nakulong kayo? Yung bata pa po ako, pag nanakaw po talaga. Ano pong ninakaw ninyo? Itlog, ganyan. Ilang taon po kayo nun? Naku pong nakulong po, siguro mga 9 o 8 years old lang po ako. Hindi naman pwedeng makulong ang 9 years old. Inaalo pa po ako sa mga matatanda nun. Kasi nung wala pa yung juvenile... Wala pong juvenile po sa probinsya. Saan po ba kayo? Dati po kasi nakulong po ako sa Zamboanga. Taga Zamboanga po kayo? Nakulong din po ako sa Davao. Oo. Pero yung unang beses po, nung 9 years old po kayo, nakulong po kayo doon. Opo. Sinama kayo sa matatanda? Sa matatanda po. Kasi nung panahong iyon ay wala pa namang walang juvenile batas na na kailangan ng mga bata ay nakahiwalay or dapat hindi sila kinukulong. Bakit po kayo nagnakaw? Yung panahon po kasi na yun, ang hirap po maghanap ng makakain. Ba't po kayo naghahanap ng pagkain? Ba't hindi po yung mga magulang ninyo? Wala na po akong magulang nun. Kwento niyo nga po sa akin yung buhay ninyo nung bata kayo. Paano po kayo naulila sa magulang? May pamilya naman po ako maayos eh. Kaya lang, dumating yung panahon na yun na kasama ko yung pamilya ko. May biglang bumaril sa papa ko. Bakit po binaril? Hindi ko rin po alam. Ano po bang trabaho ng papa ninyo? May new gun po. May new gun kayo? Opo. Oo. Binaril ang papa mo? Opo, sa harap ko mismo. Ilang taong na po kayo noon? Mga 5 taon po siguro ako. Okay. Siyempre mahal ko po yung magulang ko. Yung panahon na yun. Mahal ko din po yung kapatid ko. Yung kapatid ko po tinamaan po sa ulo. Bali natanggal po yung utak niya. Nakita niyo pong pinatay ang tatay ninyo? Opo. Yung ano na lang nun, pinasisip ko na lang nun na meron po akong ate sa bahay. At meron din akong nanay sa bahay, kaya tumakbo po ako dun sa bahay. Gusto ko silang maging kayakap. Oo. Nung nakita niyo po ang nanay ninyo at ate ninyo? Nung buksan ko po yung pinto, nakita ko na lang po kasi daming dugo. Nung pagtingin ko yung ate ko, nag-iwalay na yung katawan. Mga 9 na taon pa lang siguro siya nun. Yung nanay ninyo? Nakita ko rin yung nanay ko, butas-butas na din po yung katawan. Minasakar po yung buong pamilya ninyo. Bakit po? Hindi ko rin alam po yung panahon na yun. Pero nung kalaunan, nalaman ko na dahil lang din po sa niyog, yung lupa po. At yan lang sa lupa. Bata pa kasi ako nun, pamilya ko yun. Yung pumasay din. Tiyo ko mismo yun. Tiyo ninyo ang pumatay sa buong pamilya ninyo? Opo. Nung nangyari po yun, saan po kayo napunta? Wala po kasi wala na pong mag-alaga sa akin eh. Dahil yung mismong pumatay sa pamilya nyo ay pamilya rin. Opo. Bali sumakay na lang po ako ng sasakyan. Lumayo ako na sa ibang lugar. Palamboy-laboy lang po. Kaya napunta ako sa kalye. Doon ko naranasan na
Isang bata kasing hirap po mabuhay. Oo naman. Sa kalye ng ganong edad. Kasi inaasahan ko nun, yung may magbigay lang sa akin na makain. Saan po kayo natutulog doon? Puntahan po ako, abutan po ng gabi. Minsan, dumating yung panahon na pumupunta ako dun sa mga kainan. Tinitingnan po lang po yung tira na pagkain. Kukunin ko. Pero sinasaktan po ako eh. Pinapalayas ako. Alis ka dyan, may kumakain. Kaya yung ginagawa ko, pumupunta na lang ako dun sa basurahan. Kahit may uod na yung pagkain, dumidikit sa kamay ko. Sinusubo ko yan. Minsan, iniisip ko na lang na sana hindi na ako naging tao. Hindi na ako sinilaw. Ang hirap talaga pag minsan nagkakasakit ka. Wala kang kasama.